Saka dito guys, gusto nyo ng mga notes na nilalive natin. Doon na post ko na yung kagabi. Diyan. Di kita Gcash. Sayang naman. So grade 8. Viewer. Bulag ka kasi. Bulag ka kasi limited eh. Hindi mo nakikita yung halaga eh. Ayun labo, blurred. Blurred na tuloy. Hindi ka malabo. Okay yung malabo. Wait lang. Pasa natin. Pinunasan ko lang. Anyways, number 1 guys. So let's say, meron tayong which is an irrational number. Sa linda yung irrational. Kasi meron tayong A, 2 B, square root of 5, C, square root of 16, and D, say 0.33. Hindi. So pag sinabi nga natin guys, irrational, ito yung mga numbers na you can form into ratio. So pag sinabi naman natin rational, yung magagawa mo siyang fraction. So kunyari, yung 2/5, this is rational. Kasi naka-fraction form siya eh. So this is rational, lagay natin. Yung square root of 16, rational ba to? Yung square root of 16, rational ba to or irrational? Anong yung tanong ko dun? Irrational o irrational? Oo, sagot. Rational. O bakit? Kasi nga yung square root of 16 guys, pwede natin siya i-rewrite as 4. Wherein ang 4, pwede mo siya i-rewrite as 4/1. So yung 4/1 still 4 pa rin. Sabihin, rational pa rin siya kasi naka-fraction siya na format. Diba? So ito rational din. Ang tamad ako magawa eh. Yan. Yung 0.333. Ito guys, pwede mo to i-convert into fraction din. Kasi pag nire-rate mo to, ang kakalabasan nito is 1/3, di ba? So, ito magiging 1/3. So, rational din to, ibig sabihin. So, yung square root of 5 kasi guys, hindi mo siya mapaform na fraction. Kaya nga siya irrational. So, example pa nito yung pi, yung e, square root of 3, square root of 2, ganon. So, let's say, between which two consecutives integers thus square root of 50 lie. So, pag sinabi natin consecutive, yung sunodan na number, so, mas malapit daw sa square root of 50. So, anong sagot doon? So, familiar ka sa mga square root. So, di ba kung meron tayong, let's say, mag-start tayo sa 6. Ang 6, pag in-square mo, magiging 36, di ba? Ang 7, pag in-square mo, magiging 49. Ang 8, pag in-squared mo, magiging 64. So, sabi, saan daw na number na consecutive magpo-fall yung square root of 50? So, ibig sabihin, between siya neto.
Dito makikita yung square root of 50. So, yung sagot is 7 tsaka 8. So, yung answer is 7. Oo, dalawa, consecutive. Pag sinabi kasing consecutive, sunudan eh. Sa ganun. Gets ba? O, number 3, sayang space. So, let's say meron tayong square root. Evaluate lang. Evaluate. Square root ng 144. Then minus cube root ng 27. 3 days left. So, kung meron kang square root of 144, so magka-fall to guys, sa perfect square kasi, sa magiging 12 yun. Kasi sa square root guys, kung meron kang 12 times 12, that is 144. Then pag in-square root mo yung 144, yung lalabas is yung 12 na isang number niya. So which means, yung square root ng 144 natin is magiging 12. Then pagdating naman sa cube root ng 27, ito kasi guys is tatlong 3. So 3 times 3 times 3, that is magiging 27. So dahil cube root siya, perfect cube siya, ibig sabihin, itong 3 yung sagot natin. So dahil nakasubtract yun, lagyan natin yung 3. Then yung 12 minus 3, magiging 9. So, i-memorize mo lang yung ano guys, yung radicals. Perfect square, perfect cube. Yun lang naman yun eh. Root of 18. So, that's i-approximate natin siya guys. May choices tayo. So, yung A, 3.8. Yung B natin, let's say 9.0. Then yung C is 4.2. And yung D natin is 4.8. Yung best approximate niya, 4 point something. Anyways, pag nilagay mo to, di ba ang square root of 18, paano explain? Yun. So, meron tayong 4 squared, that is 16. Tapos yung 5 squared, that is 25. Dahil yung 18 guys is nasa between na itong dalawa, kasi nandito yung 18 natin. And mas malapit yung 18 sa 16, di ba? Wherein yung 16 for yung sagot, mas malapit yung 18 sa 16. So hindi siya pwede maging 4.8 kasi yung 4.8 nandito na siya parte sa 25. So dapat yung sagot natin is 4.2. So ito yung magiging sagot natin. So let's say meron tayong 0. Ano yung pinaka classification niya? Wait lang. Lagyan natin ng choices. So meron 0, yung classification niya ano ba? Hindi. Let's say meron tayong A. Ito ba ay irrational? And integer. B. Ito ba ay real? Rational? Integer? Whole? C. Ito ba ay rational? And
natural number. Or D, B na marami. Purely an irrational. Meron ba yun? Ginawa mong English. Ginawa mo namang English. Kaya sa English guys, tsaka sa Filipino, tsaka sa ESP, no? Pag may choices, yung pinakamahaba sagot. Anyways guys, ito kung naturo natin to dati, yung sa family tree ng ng mga numbers. O sa EP. So, ngayon, kanina sinabi na natin yung irrational. Wherein ng irrational, hindi mo siya pwedeng ma-form as fraction. So, kung meron kang 0, yung 0 kasi pwede kang mag 0 over 1, 0 over 2, 0 over 3, 0 pa rin yung sagot nun. Sabi sabihin, mali na agad yung A. Yung B naman, yung C naman guys, eto, rational siya kasi nga pwede natin ma-form ng 0 over 1. Tandaan, 0 over 2. Then, ang natural number kasi, nag-i-start to sa 1. Ang natural number, tatawag din siyang counting numbers. So, ito nag-i-start to sa 1. So, kung 0 yun, ibig sabihin, hindi siya counting numbers. Hindi siya natural numbers. And syempre sabi natin, hindi siya irrational. So, ito B sagot. Bakit? Kasi real number siya. Siya yung sa taas. Then, rational din siya. Kasi pwede natin siya ma-write as 0 over 1 nga. 0 over 2. And integer naman guys, ang integer is meron na siyang negative numbers. Meron na rin siyang 0. At meron na rin siyang positive numbers. So, dahil yung 0 is nakapaloob dun sa integer, so integer din yung 0. And whole number. Ang whole number naman, eto is nag-i-start sa 0. And kung gusto mong matutunan to guys, ng maganda, maayos, malinaw, nasa white ito. Doon ka sa fundamentals pumunta.